Ito ang 5G router ng Zowie Technology. Ito ang harap. (5G CPE 5). Ang ibig sabihin ng CPE ay Customer Premises Equipment. Itong ang top specs ng ating router. At kung makikita nyo, no, ito yung actual photo ng ating router. Kung makikita nyo, no, meron na dyan yung dual network. So, ibig sabihin, meron siyang 5G at 4G. Ayan. So, dual network na siya. Ayan. Sa kaliwa, ang model ay H155-381. Zowie Technology. And sa kanan, wala. Malinis. Sa likod, ayan, unbox na natin. Meron tayong card. Scan the QR code to download the app. Ayan. Meron tayong quick start guide. Ang router natin. I-set aside muna natin. Meron tayong adapter. Ang adapter natin ay 12 volt. Ayan, 2 ampere. 24 watts. Meron tayong RJ45 cable. Wala na. Ito ang router natin. So, meron siya nakalagay na 5G. Meron siyang LED light. LED light din ito. At yung status. So, yung una is 5G, 4G, and status. At itong WPS button niya. Sa gilid. Sa likod. Ito naman yung internet port. So, meron tayong LAN 1, LAN 2, at 1. At yung kanyang power. Ayan. So, meron tayong 1 gigabit LAN internet port.
at meron tayong LAN or 1 gigabit internet port. So sa ilalim, ayan, meron tayong nano SIM, yan, nano SIM card, at yung reset button. Ayan. So meron tayong dalawang Wi-Fi SSID, yung 2.4 GHz para sa 4G, at yung isa naman ay para sa 5G connection. Ayan. At ito naman yung kanyang IP address pag gusto nyong i-configure yung inyong router. So tara, at i-connect natin siya at subukan natin yung kanyang speed. Naka-on na yung ating 5G router. Ayan, kung mapansin nyo, naka-on na lahat. Ayan. Naka-cyan in color. Cyan blue. Ayan. So, 5G, 4G. Ayan. Ito ang kagandahan ng router. Ang SIM card mo is 5G. Yung internet SIM mo is 5G. Pero kaya niyang magbato ng network na 4G. Ayan. So kung ang device mo ay 4G, i-connect mo siya dun sa Wi-Fi na 4G siya. At kung 5G naman ang iyong device, i-connect mo siya sa 5G para mas mabilis ang connection. Ayan. So paalala lang ang router ay kaya niyang pabilisin yung iyong connection, pero ito ay nakasalalay sa ating internet provider. So ibig sabihin, yung bilis ng download at yung upload speed ay nakasalalay sa ating internet provider, hindi sa router. Okay, tandaan nyo yun kasi ang mga internet provider natin ay sila nagpo-provide sa atin ng bilis, ng download speed at ng upload speed. Itong SIM card na nilagay ko dito ay nano SIM. Ang package na kinuha ko ay 100 Mbps download at yung upload speed niya ay 30 Mbps. So susubukan natin siya at i-testing natin yung bilis niya gamit yung speed test. Ayan. So, lagay ko lang dito. Gagamit ako ng cellphone. Itong aking mobile ay A14 5G. So, nakakonect ako sa Wi-Fi. Wi-Fi 5 GHz. 5G. So, naka 5G connect ako sa kanya ng Wi-Fi. Ayan. Susubukan natin yung speed test. Ayan. So, dalawang network ang susubukan natin dito. Yung isa yung 4G at ito yung una, yung 5G na Wi-Fi connection. So, speed test. So, STC. Itong aking network dito sa Bahrain. Ayan. So, i-click natin itong go. At tingnan natin kung ilan yung speed niya. So, ayan. Ang nakuha nating result, ang kanyang download speed ay 273 at ang kanyang upload speed ay 29.6. Ayan. So, try natin ulit para sigurado. Ayan. Isa pa. Tingnan natin yung result. So, ito yung unang test natin. 273 yung download at 29.6 yung upload. Yung pangalawang
result natin is yung 291, yung upload, ay yung download, at yung 28.7 naman yung upload. Ayan. Tingnan natin yung result. Ayan. So, ito yung connection natin, no? Ayan. Ito yung wifi natin. 5G. Ngayon, ang gagawin ko ay i-connect naman natin siya sa 4G kasi kaya niyang mag-connect sa 4G. Ayan. So, ayan, 5G. Kukunin ko ngayon sa 4G. Ito. Ayan. Then, tingnan natin yung speed. Speed test natin siya. Ayan. Click natin. Ayan. 263 yung download speed at yung upload naman ay 28.2. So, try pa natin isa. Ayan. Tingnan natin yung result. Ayan natin yung resulta. So, kung 5G ang device mo, mas magandang i-connect mo sa 5G. Pero kung ang device mo ay 4G naman, so i-connect mo siya sa 4G network. Ayan. Ito ang kagandahan ng ating router. So, dual network na siya at meron pa siyang dual band auto selection. Ayan. So, maganda siya. So, hopefully, nakatulong to sa inyo. Basta ang tandaan nyo lang, wala sa router ang bilis ng inyong internet, kundi sa inyong internet provider. At depende rin ito sa inyong location, kung merong available na 5G or 4G. Bago kayo mag-avail ng inyong router, ay try nyo muna i-testing sa inyong cellphone. Kung ang cellphone nyo ay 5G, try nyo i-test yung speed test na application at subukan nyo kung gaano kabilis yung connection nyo sa 5G. Ayan. Kasi may mga lugar pa siguro sa atin sa Pilipinas na hindi pa gano'n na available yung 5G network. Pero kung sa lugar nyo available na yung 5G network, ngayon pwede na kayo mag-avail, depende na lang sa internet provider nyo. Ayan. So tandaan nyo, kung alin ang mas mabilis na internet sa lugar nyo, yun ang kunin nyo. Oo. Kahit na gaano kabilis ang router nyo, kung ang internet provider nyo naman ay nagbibigay ng mababang bilis or hindi siya gaano kabilis, sayang lang yung router nyo.